ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, dumarating talaga tayo sa punto na kailangan nating magkaroon ng matatag na puso at matalas na isip upang pangatawanan ang gusto nating maging. Hindi man natin agad-agad makikita ang resulta ng mga pagsasakripisyo natin ay lagi pa rin may nangyayari at meron pa ring nagbabago. Ikaw, kabarangay, anong handa mong gawin para sa ikabubuti ng iyong sarili? Dear Papa Dudut, naranasan nyo na bang maging aberya o dahilan ng pagkaantala ng isang sitwasyon? Ako kasi oo, at masakit pala sa loob na maging dahilan noon. Akala ko noong una ay ayos lamang. Kumbaga sa isip ko, mga kaibigan ko naman sila. Kaya naiintindihan nila ako. Pero sa huli ay hindi rin nangyari yon, Papa Dudut. Ang una kong naramdaman ay galit at matinding pagtatampo. Lalo at kilala akong ma-pride at mataas ang tingin sa sarili. Pero bago ko ituloy ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Matagal na akong avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Lagi kong inaabangan ang mga uploaded stories ninyo online at isang araw ay nag-decide akong magpadala ng email sa inyong istasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Colette. Nagtatrabaho sa Pasig bilang finance staff at nasa 32 years old na ako. Kaka-birthday ko lamang nitong January 1 kasabay ng bagong taon. Sa kasalukuyan ay nasa journey ako ng healing at weight loss. Malaking factor kasi ang mga pinagdadaanan ko sa nakaraan. Kaya lumobo ang timbang ko at pumalo ng lagpas na sa 100 kilo sa edad ko pa lamang na 30 years old. Grabe, ang dami namang masarap dito. Lalaki ba yan? Sira! Bakit naman ako maghahanap ng lalaki may boyfriend na akong tao? Meron nga, pero sira ulo naman. Hayaan mo na. Ako nga hindi na masyadong ini-stress ang sarili ko sa kanya eh. Hindi ko lang mapigilan. Di mo kasi deserve na harap-harapang pagmukaing tanga, lalo nung pinaghintay ka niya dun sa date nyo. Nagkausap na naman kami. Sabi niya sinugod daw sa ospital mama niya. At sa taranta niya hindi nakapagsabi sa akin. Ay, ganun ba? Oo, kaya wag ka namang gigil dun sa tao. Kumusta na raw ba mama niya? Okay naman, nakalabas na sa ospital. Inatake lang ng high blood kakakain ng maalat at matabang pagkain. Nag-birthday kasi yung ate niyang umuwi from US kaya naghanda sila ng bongga. Sayang nga hindi ako naimbitahan kasi may seminar kami nun sa office. Nakita ko pa naman sa pictures na in-upload nila sa Facebook yung mga handa nila. Ay! May lechong baboy, crispy pata, inihaw na manok at liempo at iba't ibang klase ng ulam. May masarsa, may masabaw, merong din pansit, spaghetti, carbonara. Tapos yung mga paborito kong dessert na mango float at coffee jelly. Hala siya? O bakit? Nakakatakam naman talaga yung mga yun Bigla tuloy ako nagutom. Nando na tayo. Pero papaalala ko lang sa'yo, nakakakain lang natin ng lunch. Ay talaga? Oo, duh. 1 oras pa nga lang nakakalipas. Dami ko rin nakain ha. Sarap kasi ng bulalo na niluto mo Thank you. Pero hindi ako makapaniwalang 1 oras pa lang ang lumipas. Akala ko kasi 3 oras na. Grabe namang mga dragon mo na yan sa tiyan. Seryoso nga. Nagugutom na nga ulit ako, kaya eto. Naghahanap na ako ng ma-order online. Totoo? Oo, ito. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano kayo masarap kainin?
Hala si auntie. Bakit ba? Nagugutom nga yung tao eh. Hindi naman kita pinagbabawalang kumain. Kung gusto mo, go ka lang. Pero ang akin lang maghinay-hinay ka. Hindi mo nga ako pinagbabawalan. Pero pinakikialaman mo naman ako. Kakawalang gana tuloy kumain. Wow ha? Ikaw? Mawawala ng gana sa pagkain? Pwede ba hindi mo ako maieme? Tigilan mo ako, Colette. Kilala mo na talaga ako. Aba syempre, para na tayong magkapatid. Kaya nga bilang nakakatanda mong ate, pinagsasabihan kitang ayus-ayusin mo yung pagkain mo. Lalo na yung mga kinakain mo. Pansin ko kasi marami ka na namang instant noodles sa cabinet. Tapos puro processed food yung nasa freezer mo. Marami ka rin soft drinks at junk food. Nag-grocery ka ba? Oo, kahapon lang. Lumagpas nga ako sa budget ko kasi marami akong kinuhang hindi naman kasama sa listahan ko. Nakaka-tempt naman kasi. Pero okay lang naman. Wala rin naman pagkain na nasasayang sa akin. Kaya pala nagulat ako. Kasi pang 5 tao yung supply mo kahit mag-isa ka lang dito sa apartment mo. Baka nakakalimutan mo. Pumupunta ka rin dito at pinagluluto kita katulad na lang nung kinain mong bulalo kaninang tanghalian. Oo, pero di katulad mo. Para lang akong pusa kumain. Kape-kape lang sa umaga, wala pang asukal. Tapos half rice lang sa tanghali at dasal na lang sa gabi. Ang boring naman ang buhay mo. Hindi kaya boring yun, no? Ikaw lang nagsasabi niyan. Basta, for me, boring yon. Kung ako siguro nasa sitwasyon mo, baka nategi na ako. Ay, ang OA naman? Tegi talaga agad? Oo. Sa bilis ko magutom, hindi ko kaya magdasal na lang sa gabi. May lang naman yung dasal. Pero alam mo namang di na ako nagdi-dinner, di ba? Oo. Tamang water na lang ako. Kasi bakit pa ako kakain? Gabi na rin naman. Hindi na ako magugutom noon dahil tulog na ako. Buti ka pa hindi nagugutom. Ako kasi kahit tulog, mas nananaig yung kalam ng sikmura kahit kumain naman ako ng pagkarami-rami bago matulog. So, no choice. Babangon talaga ako para mag-midnight snack. Grabe naman yung kahit kumain ng pagkarami-rami. Buti hindi ka binabangungot. Hindi naman ako naniniwala dun. At saka, mas babangungutin lang ako pag hinayaan ko magutom ako. Ay, iba rin. Kaya mabuti pa, tulungan mo na lang ako mamili ng masarap na merienda. Pasa ko dyan. Ako nga lang, di ba? Ako lang ang kakain, wag ka na. Papadudot, bata pa lamang ay tabain ako. Ako yung tipo na mahanginan lamang tumataba na. Malakas din kasi akong kumain at aaminin ko ng pagkain ang naging takbuhan ko kapag stress ako sa personal kong buhay at sa trabaho. Katulad na nga lang noong nasa bingit ng alanganin ng relationship ko sa aking long-time boyfriend. Bukod sa pinsan kong si Percy ay wala akong masyadong ka-close sa mga kaopisina ko. Kaya wala rin akong mapagkwentuhan sa kanila. Para sa akin ay malaki ang tutulong ng pagkain upang gumaan ang nararamdaman ko. Nagsimula ang hilig ko sa pagkain at minsan ko pa ngang binansagan ang sarili ko na certified foodie. Pangarap kong matikman ang lahat ng pagkain sa mundo. Meron akong obsession sa pagkain na nagsimula noong bata ako kung saan ay pribilehiyo sa akin ang makakain ng masarap lalo na at mahirap lamang kami. Maaga pang namatay ang nanay ko at nung nagkaroon ulit ng kinakasama ang tatay, nuknukan naman ang kadamutan sa pagkain ng madrasta kong yon. Sa kanya ko naranasang magutuman kaya ang ginagawa ko ay nagtatago ako ng pagkain at palihim na kinakain yon. Sa pagpapatuloy ng hindi maayos na relasyon ko sa aking boyfriend, itinuong ko sa pagkain ng lahat ng sama ng loob at hinanakit ko sa mga pagkukulang niya sa akin. Kaya nga makalipas lamang ng halos 2 linggo, nadagdagan ng 5 kilo ang timbang ko. Pumalo na ako noon sa 115 kilogram. Grabe siya sa akin. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako na masasakit. Alam naman niya mataba ako Lalo niya pang pinamukha yun sa akin. Napakasira ulo talaga niyang ex mo. Mabuti naman natauhan ka na't hiniwalayan mo na.
Hindi naman ako yung nakipaghiwalay eh. Siya. Ay, wow ha? Oo, kasi tinapat niya na ako. Hindi na raw niya ako mahal. Hindi na raw niya nakikita ang sarili niya na pagkakasalan ako. Kaya yun, nakipag-iwalay na siya sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan ka pa niyang pagsalitaan ng masakit? Ano ulit yung sinabi niya? Na mataba ka? Oo, baboy daw ako. Tapos nalilitan pa siya sa baboy. Kinumpara pa niya ako sa balyena. Tala, hindi naman totoo yun eh. Anong hindi totoo? Ikita mo naman tong katabaan ko, di ba? Sabi niya para raw akong balyena na may paa at paggala-gala sa lupa. Ang kapal naman talaga ng mukha ng lalaking yan, no? Kung makapagsalita, akala mo kung sinong perpektong nilalang ng Diyos. Fit lang siya, ha? Matangkad na rin, sige. Pero mukha naman siyang dugong. Grabe ka naman dun sa tao. Anong grabe dun? Totoo naman. Lapad din ang nguso niya, tapos laki rin ang mata. Kung papangitan lang naman, may ibubuga talaga siya. Isama mo pa yung ugali niya, aba, may kalalagyan talaga siya sa impyerno. Doon, katabi ng trono ni Satanas. Pero ayun nga, hindi pa rin ako makapaniwala na ipagpapalit niya ako sa iba dahil lang sa pagiging mataba ako. Bakit nagulat ka pa? Alam mo namang sira ulo na talaga yung ex mo simula pa lang nung mahuli mo nagloko. Akala ko kasi magbabago pa siya nung humingi ng tawad sa akin eh. May pasabi-sabi pa na ako raw talaga yung mahal niya. At hindi niya kaya mabuhay na wala ako. Natukso lang daw siya, bla 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 bla. Lokohin niya, lelang niya. Hindi raw mabubuhay na wala ka. Oh, bakit hanggang ngayon buhay pa siya? Hayaan mo na. Kung ikaw kaya mong hayaan, pues ako hindi. Ayoko yata na sinasaktan pinsan ko, no? Dami mo na pinagdaanan eh. Tapos nung nakilala mo siya, naramdaman ko talaga na naging masaya ka. Kumbaga, for the first time in your life. Nangako rin sa akin yung ulupong na yon na hindi ka niya sasaktan at paiiyakin. Tapos ginawa niya rin sa'yo. Pag nakita ko talaga yung ex-boyfriend mo, makakatikim siya sa akin na mag-asawang sampal. May kabit pa. Thank you. Pero kung ako sa'yo, hindi ko na hayaang madungisan niya yung mga kamay ko. Hindi niya deserve ng atensyon mo. Kaya siguro iniisip niya na okay lang sa kanya yung ginawa niya sa'yo kasi di mo kayang patulan. Hindi naman ganyan pagkakakilala ko sa'yo ha. Palaban ka eh. Oo, pero napagod na lang ako. Naghabol na ako sa kanya nung nakipaghiwalay siya sa akin. Nagmakaawa ako pero pinamukha niya lang sa akin kung gaano ako kapangit at kung walang kwentang tao dahil sa pagiging mataba ko. So, tama na yun. Once is enough, ika nga. Once is enough din, masampal ko lang siya. Kapal na pagmumukha. Alam mo, ibang klase na rin mga tao ngayon, no? Anong ibig mong sabihin? Yun bang sila na nga yung nagloko, sila pa yung may ganang mga insulto ng tao. Hindi na lang lumisa ng mapayapa, papunta sa kabilang buhay. Dami pa sinasabi. Mema naman. Anong mema? Mema sabi, ganon. Kainis eh. Sa bagay, totoo rin naman. Pero, totoo rin naman na mataba ako. Na-stress nga ako lalo kasi nadagdagan pa ng 5 kilo yung timbang ko. Yun lang, pero di naman totoo na wala ka ng kwenta dahil lang sa timbang mo. Sa bagay. Kaya nga mema lang yung ex mo. Ay, sipahin ko talaga yan eh. Ay nako, hindi ko talaga mapigilan magalit. Nakakairita. Tama na. Sige ka, baka sa sobrang galit mo dyan atakihin ka na lang bigla sa puso. Grabe ka naman sa atakihin sa puso. Kasi kita ko na yung mga ugat mo sa mata oh. Ako'y natatakot para sa'yo. OA ka rin talaga eh. Mabuti pa, o-order na lang ako ng makakain natin. Ha? Gutom ka na naman? Oo, nakakapagod palang umiyak tapos sa maling tao pa. Kaya ayun, ginutom ako. Dahil dyan, kakain ako. Papadudod, sobrang sakit maloko ng taong pinakamamahal mo. At masahol pa doon pinagpalit niya ako sa babaeng hindi hamak na mas payat at sexy sa akin. Laking insulto noon sa pagkatao ko gayong hindi naman ako payat at sexy noong nakilala niya. Pero aminado naman ako na hindi pa ako kasing bigat ng timbang ko ng mga panahong hiniwalayan niya ako.
Siguro napabayaan ko rin talaga ang aking sarili. Pero kung iisipin, nagsimula lang naman yun noong nanlamig at nagloko siya. Dahil sa nangyari, lalo kong itinuon sa pagkain ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Sinabi ko kay Percy na kaya ko ang sarili ko dahil nga kilala niya rin naman akong matapang. Totoo naman na matapang ako at palaban. Marami na akong masasakit na pangyayari sa buhay na nalagpasan ng mag-isa. At malaki ang utang na loob ko sa pagkain dahil napapagaan nito ang buhay ko kahit na napapabigat naman ito ang aking timbang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magmamakaawa sa ex-boyfriend ko. Nabalikan niya ako. Sapat na yung isang beses, sobra na kung susundan ko pa ang pagpapakatanga ko. Napakaraming lalaki sa mundo at hindi lang naman siya ang huling lalaki na makikilala ko, at dahil nga punong-puno ako ng tiwala at kumpiyansa sa sarili na wala akong dapat baguhin sa pagkatao ko dahil ex ko naman ang nagloko. Hindi ko pinakinggan ang sinabi sa akin ni Percy na magdahan-dahan sa pagkain dahil baka lalong madagdagan ang timbang ko. Alam ko naman na concern lamang siya sa kapakanan ko at hindi yon sa pinagbabawalan niya akong kumain. Besides, pera ko naman ang ginagastos ko, pambili ng cravings ko. Pero ayos na ayos lang naman ako ng panahon na yon. Dahil nga break na kami ng dati kong karelasyon. Nagkaroon na ako ng maraming oras para pagtuunan ng pansin ang ibang aspeto ng buhay ko. Tulad na lamang ng paggala kasama ang aking mga college kabarkada. Oh, eto, pasalubong ko sa'yo. Wow, keychain! Thank you! Matadagdagan na naman ang koleksyon ko. Ref magnet nga sana kaya lang wala naman dun sa hinintuan namin. Tapos hindi na ako nakapamili ng design kasi hindi na ako bumaba sa sasakyan. Nagpabili na lang ako sa isa naming kaibigan. Hayaan mo, sa susunod, ref magnet na ang ibibigay ko sa'yo. Okay na yon. Thank you ulit. Welcome! So, ano pa? Anong ano pa? Pasalubong ko? May dala ko dung pagkain, kainin mo. Ayoko, busog pa ako. Tsaka di naman yun yung tinatanong ko eh. Ano nga uli yun? Nakalimutan ko na kasi. Di ba nagpapakwento ko sa'yo bago mo inabot sa akin tong pasalubong mong keychain? Ay oo, kaya lang, nasa na nga ba tayo sa pinag-uusapan natin? Ay nako, nasa 30 ka pa lang pero ulyanin ka na. Sabihin mo na lang kaya, kaysa inaano mo pa ako. Inaano ka dyan? Wala akong ginagawa sa'yo no? Ay, bahala ka na nga dyan. Eme lang, ikaw naman, di ka na mabiro? Kilala mo ko, hindi talaga ako mabibiro. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung ano yung tinanong mo bago ko ibigay sa iyo yung keychain. Oo na, kamahalan. Pero ayun nga, tinatanong ko kung ano pang ginawa niyo ng mga barkada niyo dun sa resort. Sabi mo lang kasi maganda. Tapos nag-swimming kayo. Yun lang? Eh di ba beach resort yun? Tas alam ko maraming bar dun. Di kayo lumabas? Ha, oo. Tama ka naman na beach resort yon at maraming bar. Pero sila lang yung lumabas, hindi ako sumama. Ay bakit? Hindi naman ako umiinom eh. Ngek, di mo naman kailangan uminom ng hard drinks. Meron naman mga ladies drinks dun. Kung ayaw mo pa rin, sana nag-juice ka na lang for the sake of party-party. Pagod ako noon, kaya nagpaiwan na lang ako sa tinuluyan namin. At saan ka naman napagod? Saan pa ba? E di sa biyahe. Tsaka after ng dinner na yun, nakapag-swimming na kami nung hapon hanggang gabi nung nagkayayaan sila. Kaya nga dapat mas lalo mong sinulit yung stay nyo doon. Di ka ba nakikinig? Pagod na nga ako. Ayoko na maglakad. Feeling ko hindi ko na kayang humakbang that time. Ay, ang OA talaga? O hindi OA yun na. Sinasabi ko sa'yo pagod ako. Oo na. OA kaya natulog ka na lang pag alis nila. Actually, pag alis nila, nagpunta ako sa malapit na restaurant para kumain.
Grabe, ang sarap pala ng pagkain nila doon. Medyo pricey nga lang pero sulit na sulit. 10 out of 10, babalikan! Wow! Wala nang energy para sumama sa mga kaibigan, pero may energy pumunta sa malapit na restaurant at kumain. Ano namang masama doon? Kumain lang naman ako. Naubos ko rin kaya yung order ko. Wala akong sinayang na pagkain, no? Hindi ka naman talaga marunong magsayang ng pagkain. Ay oo naman. Marami kayang nagugutom ngayon at yung magutuman ang pinaka-iyokong pakiramdam sa mundo. Alam ko naman yun, kaya sige, move on na tayo. Hindi ako makakapag-move on sa sarap ng mga in-order kong pagkain. Parang ang naiwan pa sa dila ko until now. Nalalasahan ko pa. Baka naman di ka lang nag-toothbrush ha? Napakabaliw mo talaga. Eme lang. Oh, ano pa? Anong ano pa? Kinabukasan, ano pang ginawa nyo? Wala naman. Swimming lang ulit pero sa beach na kami nun. Wow, nakakamiss din mag-beach. Sakto lang. Kasi nilamig na ako agad kaya umahon na ako. Tapos nag-sunbathing ako since tirik naman yung araw. Then may dumaan na naglalako ng ice cream na avocado flavor. Ayun, napabili tuloy ako. Wow, ibang klase. Nilamig, tapos nag-ice cream. Oo, alam mo namang paborito ko yung avocado, diba? So, hindi ko matanggihan. Naka-4 na apa nga ako. Uy, buti hindi sumamatchan mo. Hindi naman. Bakit? Grabe naman yung 4. Tiba-tiba si Manong sa'yo for sure. Hayaan mo na. Basta ako nag-enjoy sa ice cream ko. Parang wala ka namang ibang ginawa doon kundi kumain. Actually, tama ka. Kumain lang ako ng kumain. Ang susarap kasi ng mga pagkain doon. Tsaka naisip ko, hindi naman kami lagi nandun Kaya dapat sulitin ko na. Papa Dudut, masaya talaga ako na makasama sa out of town at beach trip namin ng mga college friends ko. Matagal na rin kasi nila akong niyayaya kaya lang ay nasa circle namin yung guy na palaging pinagseselosa ng ex-boyfriend ko noon. Nakwento ko kasi sa kanya na naging crush ako noong kaibigan kong yon pero hindi ko naman ito tipo. Binasted ko pa nga noong nagtapat saktong graduation namin. At matagal na yon, bago pa kami nagkakilala ng ex ko. Pero patuloy pa rin niyang pinagseselosan yon hanggang sa pinag-awayan na namin ang pagsama ko sa mga gala ng barkada ko. Hindi nagtagal ay nagka-jowa rin naman ang kaibigan namin yon at nauna pa ngang kinasal sa amin. Pero patuloy pa rin siyang pinagseselosan ng boyfriend ko kaya ako na mismo ang umiwas sa mga yaya ng barkada ko. Nagtampo pa nga sila sa akin pero pinaliwanag ko naman ang panig ko, Papa Dudut. Sa huli nauunawaan naman nila at narespeto ang kahilingan ko. At dahil nga wala naman akong kaklose sa mga kaopisina ko ay hindi rin ako nakakagala o nakakalabas. Masasabi ko na malaking bagay sa healing journey ko ang mga travel namin. Pangarap ko rin kasing makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na't kumikita na ako ng pera at wala pa naman akong sariling pamilya. Kaso aminado ako, nasa tuwing gumagala kami mabilis akong mapagod at hapuin. Kahit nga ilang minutong paglalakad hinihingal na ako. Kaya mas gusto ko na lamang na magstay sa hotel at kumain. Bagay na sa tingin ko ay unti-unting kinainisan sa akin ng mga barkada ko. Kaya nga kinuwento ko yon kay Percy at ang solusyon niya ay simulan ko na raw ang Oplan Balik Alindog program. Bilang unang hakbang ay nag-enroll ako sa gym kung saan ay matagal na siyang miyembro, Papa Dudut. Nakakainis ka naman, Colette. Bakit ka naman naiinis dyan? Tanong-tanong ka pa talaga? Sinayang mo lang naman membership fee dun sa gym. Hinahanap ka kaya ni coach sa akin. Sabihin mo na lang hindi na ako babalik. Ayoko na. Suko na ako. Suko ka na agad? Nakakailang session ka pa lang? Ano magagawa ko kung ayaw ko na talaga? Baka naman sa isip mo lang yan ha? Sigurado ako sa desisyon ko. Pinag-isipan ko yun nung muntik na akong lagnatin dahil sa sakit ng katawan after nung first session. Grabe kaya pakaramdam ko nun. Kulang na lang magpa-ospital ako Sobra naman yung magpa-ospital.
Sa pagkakatanda ko, nag-treadmill ka lang naman nung unang araw mo. Correction, isama mo na yung pag-akyat baba natin dun sa hagdan papunta sa gym. Kung bakit kasi hindi uso elevator dun? Nasa 3rd floor din kaya yung inakyat baba natin. May elevator naman, pero under maintenance. Tsaka ayaw mo nun. Naka-warm up ka na nung umakyat ka sa hagdan. Magandang cardio rin yun para maramdaman mo namang may puso ka. May puso ako, no? Ramdam na ramdam ko sa tuwing kinikilig ko kung tikman yung bagong pagkain sa menu. Yan, dyan ka magaling sa pagkain. Ano namang masama doon? May batas ba na nagbabawal akong kumain? Walang batas at hindi masama. Bakit kasi ganyan ang tono mo? Para mo na rin sinabing wala akong karapatang kumain. Hindi naman ganyan punto ko. Ang akin lang, nagpatulong ka sa akin para makapagbawas ng timbang, di ba? Kesyo dami mo nang nararamdaman sa katawan mo at gusto mo namang makasabay sa trip ng mga kaibigan mo. So ako naman, sige, tinulungan kita. Pero bago yon, tinanong muna kita kung talagang desidido ka na magbawas ng timbang. Sabi mo, oo. Kaya nga nag-enroll tayo sa gym, di ba? Oh, makalipas na ng ilang session ayaw mo na? Ano na lang gagawin mo sa buhay mo para mabawasan timbang mo? Hindi ko alam. Parang ayoko na nga mabawasan ng timbang kasi okay naman ako. Anong okay? Paano ka naging okay? Medyo hassle nga lang pag nagko-commute, pero wala namang karapatang mang-discriminate yung mga driver porke mataba ako. Irereklamo ko talaga sila, sige. O sige, ando na tayo. Pero paano na lang yung overall health mo? Yung katawan mo, hindi lang sa labas kundi sa loob. Sabi mo, mabilis kang hingalin, di ba? Oo, kaya nga sinabi ko sa sarili ko na iiwasan ko na lang yung mga bagay na hihingalin lang ako. Hindi ganun yun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo iiwasan. Dapat solusyonan mo, ganun yun. Yang hingal mo, resulta yan ng hindi mo pag-e-exercise at sobrang pagkain. Dinamay mo na naman yung mga pagkain ko. Wala naman sa'yong ginagawa yung mga pagkain. Tsaka mas hinihingal nga ako sa pag-e-exercise. Kulang na nga lang lumaylag dila ako nung nagte-treadmill ako. Tapos yung machine na parang umaakit ka sa hagdan. Stair climber? Oo, yun nga. Grabe, tagapawis ko dun ah. Ewan ko ba, umakit na nga ako ng hagdan na hanggang 3rd floor tapos pagkaganunin pa ako ni coach. Ano yun? Naglolokohan na lang ba kami? Hiyang-hiya naman sa'yo si coach. Palitan mo na kaya siya, no? Pag pinalitan ko siya, sigurado magsasara ang gym kasi papalitan ko ng restaurant business. Mas marami kita ko doon for sure. Alam mo, ewan ko sa'yo. Kinain ka na ng sistema. Hindi sistema ang kumain sa akin. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman ako masaya sa pagpunta ng gym na yan eh. Sakit ang katawan lang inabot ko. Alam mo kung saan ako masaya? Oo, parang alam ko na kung saan. Sa pagkain? Tama! Ay, pag kumakain ako, parang nakalutang sa alapaapa mga paa ko. Lalo na syempre kapag masarap yung kinakain ko. Tsaka mas na-enjoy ko yun, mas nagiging masaya ako. Delusional ka lang. Akala ko ba walang masama sa pagkain? Wala nga. Pero yung pagiging matakaw mo sa pagkain, yun ang masama. Sobra ka naman. Hindi ako magsasorry. Duwag. Mabuti pa, order na lang ako ng merienda. Ay nako. Bagay talaga sa yung pangalan mong Colette. Masyado kang makulit. Sa totoo lang, Papa Dudut, mabibilang sa daliri ko sa kamay kung ilang beses lamang akong pumunta sa gym na pina-enrollan sa akin ni Percy. 1, 2 o 3 lang yata, tapos ay ayoko na. Totoo naman na sayang yung pera na binayad ko sa membership fee, pero hindi na lamang ako nang hinayang doon dahil ayoko na. Suko na ako. Unang session pa lamang namin ay sobrang sakit na ng katawan ko. Halos hindi na ako makakilos na para bang akala ko ay mamamatay na ako ng mga panahong yon. Pero dahil sinabi ng pinsan ko na normal lang naman daw yon, nagpatuloy pa ako ng ilang session pa. Kaya lang ay hindi ko talaga kaya, Papa Dudut. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi nagtitiis kapag nasasaktan na. Well, siguro ay nagawa kong tiisin yung pagiging unfaithful sa akin ng damukol kong ex-boyfriend. Pero pinangako ko sa aking sarili
na yun na ang huling bagay na titiisin ko. Kaya kahit naiinis sa akin si Percy dahil sa hindi ko pagiging desidido na magpapayat ay wala na akong pakialam pa. Dahil doon ay natuon ulit ang atensyon ko sa labis na pagkain upang mabawasan ang aking stress. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang 3 buwan mula sa dati kong timbang na 115 kilo ay pumalo na ako sa 150 kilograms. Sobrang taba ko na at ang bigat-bigat na ng katawan ko. Dagdag pa yung palagiang pagsama ng aking pakiramdam. May mga araw na ayoko nang bumangon sa higaan para pumasok sa trabaho dahil nakakapagod mag-asikaso. Bukod doon ay nahihirapan din ako mag-commute dahil sa timbang ko. Kita ko na rin sa salamin na lumolobo talaga ako ng husto. Lumaki ang mga braso ko at hita at nadagdagan ng isang layer ang bilbil ko sa tiyan at sa leeg ko. Umumbok din ang aking mukha at hindi ko na makita dahil sa dagdag na taba ng aking leeg. Doon ako nagsimulang ma-frustrate habang binabalikan sa isipan ko kung ano-anong klaseng pagkain ang kinain ko noong nakaraang 3 buwan. Na-realize ko na sobrang daming carbohydrates, maalat at matatamis na pagkain ng walang pasubali kong nilantakan. Malala kapag magkaka-period na ako dahil nandun yung magkikrave talaga ako sa iba't ibang unhealthy food and drinks. Tapos nung isang beses ay hindi ako dinatna ng menstruation ko. Akala ko'y delay lang pero dahil praning ako ay nagpakonsulta na ako sa isang OB-gynecologist. Doon ko napag-alaman na may PCOS ako o Polycystic Ovarian Syndrome. Bilateral din. Ibig sabihin po nun ay 2 ovary ko ang merong cyst na nakakaapekto sa aking hormones. Bukod doon ay lumabas sa laboratory exam ko na may type 2 diabetes din ako. Dahil sa mga sakit ko ay lalo akong na-frustrate. At imbes na gawin ng payo sa akin ng mga doktor na magbawas ng timbang ay kabaligtaran noon ang ginawa ko. Mas lalo akong nagpakalango sa pagkain, papadudot. Bakit ang daming balat ng chichirya at bote ng mga soft drinks sa sahig mo? Pati dun sa kusina, meron ka pang iniinit na ewan ko kung ano sa microwave. Ano ba yun ha? Ah, yun ba? Tirang spaghetti yun. Ilang araw na sa ref ko kaya ininit ko na. Yun lang trip kong kainin ngayon eh. Pwede bang makisuyo? Pakikuha pagtapos ng initin. Hirap na kasi akong tumayo eh. Akala ko ba wala kang ganang kumain dahil may sakit ka? Kaya nga ako pumunta rito sa apartment mo kahit na naiinis pa rin ako sa'yo. Thank you. Pero naisip ko ayoko magpatalo sa sakit ko, kaya kakain pa rin ako. Kinain mo rin ba yung lahat-lahat ng mga chichirya na yan? Tsaka ikaw din uminom ng mga soft drinks na yan? Oo, wala naman akong kasama dito eh. Ako lang. Kulit naman. Ano? Sisermonan mo na naman ako kasi kumain ako ng unhealthy food. O sige, kung hindi ako kakain, baka lalo ako magkasakit niyan. Yang mga pagkain na kinakain mo, yung dahilan kaya ka nagkakasakit. Pero sa mga pagkain na yan lang naman ako nagiging masaya. At least kapag kumakain ako, nabubusog ako. At saka yung mga pagkain na yan hindi nang iiwan. Hindi katulad ng mga barkada ko. Ayaw na nila akong isama sa mga gala nila. Ha? Bakit daw? Kasi pabigat lang daw ako. Literal ha? Tapos aberya. KJ din daw ako at mareklamo lalo na sa mga gusto nilang gawin at puntahan. Kasalanan ko ba yun? Mabilis ako mapagod. Tapos baka hindi paligtas sa akin yung mga trip nilang gawin. Alam naman nilang mataba ako. Pinipilit ka ba nilang gawin yung mga ayaw mo? Hindi naman. Pero ramdam ko yung disappointment nila sa akin. May isa pa nga na nagsabi na sana hindi na lang ako sumama kung magstay lang din daw ako sa hotel. Sobra naman. Pero totoo rin naman Nakakapanghinayang naman talaga. Lalo bihira lang kayo pumunta dun sa lugar. Kaya dapat sulitin nyo na. Sinusulit ko naman kaya nga kinakain ko lahat ng pwede kong kainin.
Kaya lang hindi nila yun maintindihan. Palibhasa, hindi sila ang nasa posisyon ko. Alam mo, gusto kitang kampihan kasi pinsan kita. Pero may point din naman yung mga barkada mo. Siguro nga mas mabuti pa na hindi ka na nila isama kaysa naman ganun palagi yung tingin nila sa'yo. Yun bang pabigat tsaka aberya? Kasi masakit din naman sa part mo yun. Pero yun nga, di ko rin sila masisisi. Hindi mo ba talaga nakikita na dapat may baguhin ka rin sa sarili mo? Di na muna para sa iba, kahit sa sarili mo na lang. Alam ko namang meron pero hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. At saka natatakot ako na baka huli na ang lahat lalo na meron na akong nararamdaman sa katawan ko. Nakapagpa-check up ka na ba? Oo, sa OB-gynecologist at saka sa endocrinologist. May PCOS ako at saka type 2 diabetes. Mataas din ang creatinine ko at saka blood pressure. Santisima! Bata-bata mo ba pero napakarami mo ng sakit. Kaya nga eh. Kailan ka pa ba nagpa-check up? Last week lang. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nahihiya ako sa iyo eh. At saka natatakot ako na baka sabihin mo kasalanan ko rin naman kaya nangyari sa akin to. Naaalala ko kasi na sinabi mo masama ang pagiging matakaw. Oo, pero kailangan mo nang makakaramay. Lalo na sa sitwasyon mong yan. Okay lang naman ako. Karamay ko naman yung mga pagkain. Alam mo, hindi tama yan. Baka lalo ka lang mapasama sa ginagawa mong yan eh. Tsaka di ka naman pinagbabawalang kumain. Pero sana piliin mo naman yung mga pagkain na papapasukin mo sa katawan mo. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Pakiramdam ko pag hindi ako nakakakain ng mga pagkain kinasanayan ko, mamamatay ako. Alam mo ba yung pakiramdam na yun? Ang hirap! Hirap na ako mag-control. Mas gusto ko nalang mamatay para matapos na itong mga nararamdaman ko. Gaga, alam mo namang hindi yan ang solusyon, di ba? Huwag ka munang mamatay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan pag gumaling ka na. Please lang, huwag ganyan ang isipin mo. Ewan ko, nawawala na ako ng pag-asa na magbabago pa ang buhay ko. Papadudot mga bata pa lamang ay close na kami ni Percy. Dahil solong anak lamang ako at wala rin namang kapatid sa tatay at madrasta ko. Ang pinsang kong yon ang tumatayong nakatatandang kapatid sa akin. Hindi naman nagkakalayo ang edad namin, 2 taon lang ang tanda niya. Marami na kaming pinagsamahan at malaki talaga ang naitutulong niya sa buhay ko. Lalo na sa pag-encourage sa akin na magbawas ng timbang. Kaya nga kahit sinesermonan niya ako ng mga panahong yon ay thankful pa rin ako sa kanya dahil mas nauunawaan ko ang mga pagkukulang ko. Hindi lang sa ibang tao kundi lalong-lalo na sa aking sarili. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Percy ay nagbalik tanaw ako sa aking nakaraan. Bumalik ako sa mga panahong nagsimula akong magkaroon ng unhealthy relationship sa pagkain. Alam ko kasi na walang kasalanan ng mga kinakain ko sa kondisyon ko dahil ako mismo ang nawala ng kontrol. Pero naniniwala din ako na hindi pa naman huli ang lahat lalo na kung desidido akong magbagong buhay. Kaya nga noong 2024 lang ay pinatapos ko muna lahat ng mga handaan bago ko pangatawanan ang New Year's resolution kong magpapayat ng tuluyan. Bilang unang hakbang, nagbawas ako ng kinakain lalo na yung unhealthy katulad ng junk food, soft drinks at sugary treats. Sobrang hirap. Lalo na at umabot na ako sa puntong naglalaway ako, makakita lamang ako ng mga paborito kong pagkain. Pero sa tulong ni Percy at ng aking dietitian ay kinaya ko naman. Sunod kong binawasan ay ang mga consumption food ng carbohydrates. Ang mga halimbawa noon ay kanin, tinapay at mga pasta. Pero hindi ko naman kagad inalis sa sistema ko lalo na at meron akong mga sakit. Bukod doon ay nag-invest din ako ng treadmill. Ginagamit ko lang naman yon pag maulan, pero pag hindi naman ay sinasamahan ako ng pinsang kong maglakad-lakad sa gabi. Nagbabadminton at volleyball din kami
pampapawis. Kaya sa loob ng 2 buwan, nabawasan na ang timbang ko ng halos 10 kilo. Ang intense nung double match natin dun sa 2 foreigner. Oo nga, parang professional. Ayun, talo tuloy tayo. Hayaan mo na, at least mga gwapo naman sila. Kuwata mga mata ko sa silay. Sa bagay, ako rin naman. Gusto ko yung kumukorte talaga yung mga abs sa damit kasi pawis na pawis. Ay, sinabi mo pa. Pero speaking of pawis, grabe pawis ko dun sa laro natin Tagaktak! Ako nga hingal na hingal eh. Kulang na lang lumaylay dila ako sa court para pa akong hahapuin ng wala sa oras. Pero wala naman akong hika Mabuti naman. Kinabahan ako sa'yo eh. Nahalata ko nga sa reaksyon ng mukha mo, kaya sinabi ko. Santissima, maawa naman sa'yo. Dami mo nang nararamdaman. Huwag na sana dumagdag pa yan. Hindi naman siguro. At saka alam mo ba pakiramdam ko, unti-unti nang gumagaling ang katawan ko. Talaga? Oo. Di ba nabawasan na ako ng timbang? 10 kilo rin yon. Kaya nga alam ko na mataba pa rin ako, pero malaking bagay na rin sa akin yung 10 kilong yun, no? Oo naman. Hindi mo yun ma-achieve kung hindi mo piniling tulungan ang sarili mo. Baka nga imbis na makapagbawas ka ng ganun madagdagan pa ng 10 kilo yung timbang mo kung nagpatuloy ka lang sa pagkain. Kaya nga nangihinaya lang ako kasi ngayon ko lang na-realize ang importansya ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Nahihiya ako sa sarili ko dahil hinayaan kong tumaba ako ng ganito. Nawalan ako ng kontrol sa pagkain kasi akala ko yun lang yung kakampi ko sa lahat ng mga problema ko sa buhay. Ay, sa totoo lang, nahihirapan pa rin akong disiplinahin ang sarili ko. May mga araw na okay lang, magaan, na itatawid yung araw, pero meron na mabigat talaga. Paanong mabigat? Yung bang hindi ko mapigilang umiyak kasi nabitin ako sa pagkain na kinain ko. Na gusto ko pang kumain ng marami, pero alam kong hindi naman pwede. Nararamdaman ko yun lalo kapag magkakaroon na ako. Alam mo na, hirap maging babae. Nakaka-relate ako dyan. O bakit? May matres ka rin? Charot lang, pero gusto ko lang din sabihin na proud ako sa'yo. Talaga? Kahit na mabagal yung progress ko? Hindi naman mabagal progress mo. Alalahanin mong nasa 2 buwan ka pa lang. Tsaka, oo, proud ako sa'yo. Kasi sinubukan mo mag-diet para sa kapakanan mo. Hindi lang para sumeksi ka, kundi para gumaling ka na rin. Naniniwala ako, pagkain din na makakatulong sa'yo para bumuti pakiramdam mo. Pero syempre, yung tamang pagkain ang tinutukoy ko Tapos samahan mo pa ng exercise at inumin yung mga gamot na reseta sa'yo. Palung-palo ka na. Totoo rin naman. Nang pinagpapawisan kasi ako at nakapagbawas ng timbang gumaan talaga ang pakiramdam ko as in. Pakiramdam ko nga ibang tao na ako. Gumanda rin yung skin ko at saka mahimbing na rin yung tulog ko. Umayos din yung tingin ko sa buhay. Kung dati madalas ako mawala ng pag-asa, ngayon alam kong may magandang bukas na naghihintay sa akin pag nagpatuloy at nagtiyaga ako sa ginagawa ko. Ganyan nga. Kaya proud talaga ako sa iyo Alam ko na hindi madali pero kinakaya mo. Grabe, bilib na bilib ako sa iyo. Pinagmamalaki kita. Thank you. Pero kung tutuusin, hindi ko naman to magagawa kundi dahil sa iyo. Ikaw yung nandyan para tumulong sa akin kahit na maraming beses ako naging pasaway. Siyempre, parang kapatid na turing ko sa'yo. Mahal kita kahit na nung una pasaway ka. Pero mas mahal kita ngayon dahil minamahal mo na ang sarili mo. Salamat ulit. Walang anuman. O basta nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Sasamahan kita sa paggaling mo. Kalmahan mo lang din kasi yung pagtaba nga inaabot ng ilang taon, pagpayat pa kaya. Yan din kasi yung pangunahing rason ng karamihan kaya sila nadadapa sa pagbabawas ng timbang. Yun bang minamadali nilang resulta? Wala namang buto na pag tinanim mo ngayon, tutubo na bukas. Sipag, tiyaga, disiplina at consistency ang kailangan para ma-achieve mo yung mabuti at magandang resulta para sa sarili mo.
Papa Dudut, malayo pa pero malayo na rin naman ako. Sa kasalukuyan ay nasa 95 kilograms na lamang ako. Patuloy ang mga bagay na ginagawa ko para mabawasan ang timbang ko. Pero hindi lang ako doon nakafocus dahil ang pangunahing dahilan ko talaga ay gumaling ako. Maraming mabubuting bagay ang dulot ng pagbaba ng timbang sa akin. Mas naging aktibo na rin po ako sa iba't ibang bagay at sports. Hindi na rin ako madalas hapuin at higit sa lahat ay natutuhan kong kumain ng tama at masustansya na naaayon sa kailangan ng aking katawan. Hindi ko pa na-achieve ang goal weight ko, pero hindi ako susuko lalo na ngayon na mas mahal ko na ang aking sarili. Sabi nga nila, kapag maayos ang tingin mo sa iyong sarili ay naapektuhan noon hindi lang ang iyong pananaw, kundi maging ang relasyon mo sa mga bagay at tao na nasa paligid mo. Bilang nasa paglalakbay pa ako ng paggaling at pagbabawas ng timbang, sinama ko na rin po sa bucket list ko ang makapag-counseling upang ipakonsulta ang mga karanasan ko na naging dahilan para maging obsessed ako sa pagkain. Yun din kasi ang sabi ng dietitian ko. Sadyang ako lang yung hindi pa handa ng mga panahong yon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko sa programang Barangay Love Stories. Malaking bagay na makapagbigay ako ng inspirasyon sa ating mga kabarangay. Susulat ako ulit para mag-update sa latest kong timbang at kung sakali na makahanap na rin po ako ng panibagong pag-ibig. God bless po sa inyong istasyon and more power pa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Colette. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.